Ngayong namatay na si Pope Francis, palaisipan kung magkano ang yaman na kanyang naiwan at kung kanino ito ipamamana. Ang Santo Papa ang pinakamataas na pinuno ng simbahang Katoliko sa buong mundo. Siya rin ang soberano o pinuno ng lungsod ng Vatican City, isang independent state ng bansang Italia na kung saan ang Vatican ay may sariling pamahalaan, batas at diplomatikong relasyon sa ibang bansa. Ang mga piniling kardinal na wala pang 80 years old mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagbobotohan sa paghirang ng Santo Papa. Ang Santo Papa na namumuno sa mahigit 1 bilyong Katoliko sa buong mundo ay sumasahod buwan-buwan ng $32,000 US. Katumbas ito ng 1,800,000 dito sa Pilipinas. Bukod sa sahod ay titira siya sa Vatican Palace o Apostolic Palace. Ito ang opisyal na residence ng mga Santo Papa. Ang Vatican Church ang gumagastos sa lahat ng expenses ng Santo Papa at kung isa-search natin, ang Vatican ang isa sa pinakamayamang simbahan sa buong mundo. Ang lungsod ng Vatican ay napakaliit lamang na kung saan hindi aabot sa 1,000 ang mga residente nito. Subalit napakayaman maliban sa mga donasyon na nalilikom nila mula sa mga mananampalatayang Katoliko sa buong mundo, meron din silang mga investment, mga bangko at mga gusali. Nakakalikom sila ng malaking revenue sa kanilang mga museum at mga binebentang accessories sapagkat milyon-milyong turista ang bumibisita sa Vatican taon-taon. Maliban pa sa yaman ng Vatican, ang Santo Papa ay nakakatanggap ng mga regalo mula sa mga mayayamang Katoliko sa iba't ibang panig ng mundo. Si Pope Francis ay naitalaga noong 2013 at kung magkano ang naging net worth niya hanggang sa kanyang pagkamatay, ang sagot ay $100 lamang. Katumbas lamang ito ng higit 5,000 pesos dito sa Pilipinas. Ito ay dahil si Pope Francis ay tumangging sumahod buwan-buwan at direkta itong ibinibigay sa mga charity. Pati na rin lahat ng mga maluluhong regalo na kanyang mga natatanggap ay ipinapamahagi niya sa mga mahihirap. Sa kabila ng kapangyarihan ng Santo Papa na mamuhay ng marangya, pinili ni Pope Francis na mamuhay ng simple. At kahit nung hindi pa siya naluklok bilang Santo Papa, ay talagang hindi tumatanggap si Pope Francis ng sahod mula sa mga simbahan. Kumpara sa mga naunang Santo Papa, si Pope Francis ay nakatira sa isang simpleng apartment lamang kaysa tumira sa Vatican Apostolic Palace. Hari kung ituring ang Santo Papa, kung saan sa mga mararanyang sasakyan sila sumasakay. Ngunit si Pope Francis ay pinili ang mga open vehicles nang sa gayon personal niyang mabati ang mga mananampalataya. Sa kabila ng kabutihan ng Santo Papa, umani rin ito ng mga batikos nang sinumportahan niya ang same-sex couple. At dito naging tanyag ang kataga ni Pope Francis na, "Who am I to judge?"